kayong mainip. Natitiyak kong darating sina Carol Dan. At natitiyak ko rin na tagumpay ang lakad nila sa ilog na ating nilalanguyan. Hindi tayo bibiguin ng masa. Pero kabituin, magdamag na tayo rito. Inabot na tayo ng sikat ng araw. Wala pa rin sila. Baka naman nasabad sila ng kaaway. Kung napaengkwentro sila, nakarinig sana tayo ng putok. Tama si Kabebeng. Kaya maghihintay tayo. Paano kung sa ilog nagkaroon ng balakid, Kabituin? Huwag mong isipin yon, Ka Darwin. Kailangan ay maging positibo ka sa iyong pananaw sa pakikipag-ugnayan natin sa masa. Ikaw, Kashalin, nawawalan ka na rin ba ng tiwala sa pakikipag-ugnayan natin sa masa? Hindi naman. Buo pa rin ang paniniwala ko na tayo susuportahan nila sa ating pakikipaglaban. Bakit magmula kanina pa parang napakalalim ng iniisip ninyo? May problema ba kayo? Wala naman. Nagugunita ko lamang. 13 ulit na akong nabuhay sa tiyak na kamatayan. Mula pa nung araw ng PKM hanggang sa Hukpalahap. Hanggang ngayon, sa panahon ninyo. Bukas na aklat po sa amin ng mga bagay na yan. Sayang, wala akong karapatang ibigay sa iyo. O kahit na kanino sa inyo ang kapangyarihan. Huwag niyong damdamin yun, Kashalin. Naunawaan namin kayo. Kaya lang, bakit kailangang maulit pa ang sitwasyong nangyari sa buhay ko bago maging akin ang kapangyarihan? Kung wala na sana ang palalang yun, nailipat ko na sa iyo ang kapangyarihan. Panatag na ako. Ano man ang mangyari. Mga hapon! Mga hapon! Basta atras! Basta atras! Basta atras! Dahil sa iyong lahat ng pagkakataon. Para patayo. Kung kayong pang makipagpalitan ng putok, gagawin ko. Pero sa kalagayan mo, hindi na kailangan. Kalokohan. Ikaw ay naging sundalo. Para pumatay.
Hindi para magpakita ng awa. Kahit ako sundalo, tao pa rin ako. At kahit kaaway kita, tao ka pa rin para sa akin. Malubha ang sugat mo. Ibababa kita ng bayan. Makatitiya ka na magkakaroon ka ng makatarungang paglilitis. Ang pusang yan at ako ay iisa. Sugatan din at nangangailangan ng kalinga ng isang taong may malinis na budhi at makatarungan. Kung sakaling mamatay ang pusang yan, ibaon mo sa silong ng hagdan ng iyong bahay. At pagdating ng Biyernes Santo, hukayin mo ang kanyang lipigan. Dalhin ang lahat ng mga sugatan! Yung mga barel! Samsare! Okay, move!
Sir? 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 Pwede ko bang pakigamot ito? Iniinsulto mo ba ako? Hindi ako veterinaryo. Taong ginagamot ko, hindi hayop. Sir, hindi ko naman hayop ito eh. Ano? Ang ibig ko sabihin, sir, para din itong tao na dapat gamutin. Dahil sa mata. Kumanda! Good morning, sir. Aris. Corporal. Ilan ang sugatan sa mga bata natin? 5, sir. Sa mga rebelde? 6, sir. 5 ang patay. Captain, SOP natin. Equal treatment between the rebels and the soldiers. Yes, sir. Corporal, ano yung pusa na yan? Yan nga siya ang pinagtatalunan namin eh. Pilit niyang pinapagamot sa akin. Sir, grabe ang tama nito. Dapat lamang gamutin. Lieutenant, Yes, sir. gamutin mo nga ang pusang yan. Yes, sir. Corporal. It was reported that you took over from Lieutenant Ramirez. Yes, sir. Congratulations. Thank you, sir. Sa tingin ko pagod ka na sa pakikipaglaban. Hindi naman ho, sir. Bakit naman pati pusa napapansin mo? Hindi ho lamang kami nagkakaintindihan ng doktor eh. Alam ho ninyo, ang pusang yan Alam ko, hayop ang pusang yon. Na dapat sana sa veterinaryo mo dinala. At hindi dito. Corporal, I think you need a rest. You need a vacation effective today. And that's an order. Is that clear? Yes, sir. Dito na lamang ako, ha? Salamat. Si Cabo? Pagbilhan niyo nga ako ng 2 latang kanin norte at 2 sardinas. At 3 pisong tinapay ho. Cabo! Mukhang mahal na mahal ba yung pusa mo, ha? Parang pinadoktor mo pa. Pinadoktor ko nga kasi may buhay din naman ito eh. Bakit? Ano ba sakit niya? Tinamaan ng bala na mag-operasyon kami. Bala? Bakit? Pusa na ba ang hinahanap niyo sa bundok? Hindi na rebelde? Pakilista lamang ho ninyo. Amo, special pa yung pusa mo ah. May karne norte na, sardinas, at may tinapay pa. Aba, ang mahihirap hindi nakakatikim niyan ah. Ikaw na maging sundalo. Hindi para sa pusa ito. Para sa pamilya ko. Deng, kasama na pala yung pusa sa pamilya niya. Dayong. Narding, ayan na tatay mo. Halika, dali. Oh, abutin mo pasalubong na sa'yo. Oh, Pilo, bakit ka nag-uwi niyan? Itim pa naman. Mas mampangitain niya na. kung magpapaliwanag pa ako sa iyo, Chayong, baka sabihin mo rin na sira ang ulo ko. Tulad ng akala sa akin ni Major. Kaya mabuti pa, huwag mo na akong pag-uusasain. Basta kung ayaw mo sa itim na pusang ito, pabayaan mo na lamang ako mag-alaga sa kanya. Pasensya ka na sa asawa ko, ha? Pero mabait naman yun. Hindi ka niya sasaktan. Teka, Shalim. Kailan ka makakatawan tao? Ano? Hindi na? Sinong siya ang tinatawag mo? Yung pusa. Kasi nakuha ko siya sa bundok ng Shalim. Na pinag-operasyonan namin, kaya pinangalanan ko siya ng Shalim. Sandali lamang, Shalim. Kukuha kita ng pagkain. Hintayin mo ko.
Pare Pilo! Pare Pilo! Pare Pilo! O, bakit, Amado? Ninakawan ako ng kalabaw. Sige. Diaz, dagdagan mo pa ito ng 500. Malulugi naman ako. Ibabayad ko pa yun na mag-aakay. Oh, ito pa 200. Tama na yan. Mariano, Po. kunin mo na yung kalabaw. Opo. Talagang demonyo ka, Karyas. Nandahil sa'yo, nauubos ang mga kalabaw dito sa atin. Alam mo ba kung anong parusa? Sa bumibili ng kalabaw na nakaw? Huwag mo naman akong takutin, Pilo. Mapag-uusapan naman natin yan eh. Magkano ba kailangan mo? Ulitin mo nga sinabi mo. Sabihin mo lang. Oh, sige. Akin na yan. Oh, sige. Nababutos ang ulo mo. Ang tatapang ninyo, no? Ha? Sige, tabo! Uwi mo na kalabaw mo. Karyas. Tandaan mo ito, Karyas. Kapag may nawala pang kalabaw dito, hahanapin kita at ipalulunod ko sa iyo ng buong buo. Tandaan mo yan. Sige! Uwi! Brando, si Karyas. Sandali lang. Inaayos ko pa mga ito. Malaking kawalan sa akin to, Brando. Amot babawi kita. Pagbabayarin natin si Pilo. Ang higit siya natalo sa'yo. Tingin mo siya mainom. Friend. Kaya nga pala, yung 20 kaw ng alak. Na-deliver niyo ba sa club ni Mr. Pasqua? Ayos, boss. O ikaw naman, yung 50 karton kay Mr. Chua. Nagbayad na? Oo, boss. Cheque? O, sige. O, kompleto na yan. Kompleto na, boss. Bakit? Bakit? Tayo. Ako ka dyan. Ha? Dali. Doon kayo sa sulong. Oh, Diyos ko, Pilo. Ang anak natin.
Sir, May warrant ka. Sa pagkakapatay mo sa 3 lalaking natagpuan sa loob ng iyong bakuran. sir, dapat sana nag-imbestiga muna kayo. Sa katunayan, may nakatakbo ka nga eh. Ang akin lamang doon, self-defense. Totoo ho yung kapitan. Chayong, ang mabuti pa, ihanda mo na lang ang pampiyansa niya. Huwag kang mag-alala, Chayang. Hindi yung klaseng taong yun ang magpapakulong sa akin. Natitiyak ko, Kapitan. Kilala niyo sila. Tayo na. Nakakainip ang buhay natin. Pabo! Piyansado ka na. Ano ka mo? Piyansado ka na. Lumabas ka na riyan. O, paano mga kaibigan? O, mga kakosa, yan muna kayo. Ilan? Ako ba'y piyansado? O napatunayan ninyong walang kasalanan sa patayan? Ha? Sir, Paalala lang ito. Hindi ko muna sa militar ka. Ay lisensyado ko nang pumatay ng tao. Lalo na kung nasa bakasyon ka. Mananagot ka rin sa pangyayari. ipatawag lamang ninyo ko, Kapitan. Kung kailangan humarap ako sa hukuman. Ang bungong yan ay ingatan mo mabuti. Huwag mong iwawaglit sa iyong katawan. 13 ulit kang ililigtas ng bungong yan sa tiyak na kamatayan.
hanggang hindi ka nananakit ng sino mang walang malay. Pilo, O bakit? alam mo, balitang-balita sa bayan, kaya ka raw natanggal sa pagkasundalo dahil Na nasisiraan ako ng ulo? Ganun ba? Gawa-gawa lamang nila yon. Hayaan mo, bukas sa bukas, patutunayan ko sa kanila na hindi ako naalis sa serbisyo. Magre-report na ako. Aling Hulya, magandang umaga ho. magandang umaga naman ho. Aling Hulya, gusto ko sanang malaman ang utang ko sa inyo dahil magbabayad ako sa inyo ngayon. Eh kukunin ko ang listahan. Maraming salamat. Tutuloy mo. Malubha ang mga tama niya. Milagro na lamang para makaligtas siya. Excuse me. Chayo, ipanatag mo ang iyong sarili. Alam mo namang sundalo ang iyong asawa. Pasensya na ho kayo, Major. Alam ko ho, kahit kaninong sundalo, maaaring mangyari ang nangyari sa kanya. Kahit anong oras. Yan ang gusto ko. Akala ko'y nawalan ka na ng katatagan. Hindi ho. Kaya lang, hindi ko ho napigilan ang luha ko. Pero wag ho kayo mag-alala. Nakahanda ho ako sa kagustuhan ng Diyos. Very good, Chayo. Good. Let's hope and pray na magkaroon sana ng milagro. Sana ho. Sige, Chayo. Men? Sige na ho, Nana Ingkang. Baka hinihintay na ho kayo sa inyo. O sige, Chayong, tutuloy na ako, ha? Hindi mo dapat hinahabilin sa kapitbahay ang mga anak mo. Lalo na yung isang yan, pasusuhin pa. Dahil lang sa walang kwenta mong asawa. Sa mga sandaling ito, maaaring patay na si Pilo. Maaga kaming inulila ng aking mga anak. Mabuti nga kung namatay ang asawa mo eh. Magkakaroon ka pa ng pagkakataong pumili ng iba. Kung sakaling ako'y muling mag-aasawa, sundalo pa rin ang pipiliin ko, Carmen. Kapag ginawa mo yan, Chayo, kalimutan mo magpinsan tayo. Ituturing na rin kitang isang kaaway. At ituturing ka rin namin sundalo. Alam mo ba kung anong sundalo, Chayong? Sila yung mga aso na sumasakmal sa karapatan ng tao. Mga pasista! Hindi ganun ang pagkakaunawa ko sa mga sundalo. Hindi sila mga aso. Mga garapata lamang sila. At
At ang pasismo sinasabi mo ay nasa pangilang aso. Wala sa mga garapatang ipinapadpad nila at ginagawang sakripisyo. Kabitwin, may patrol yung dumarating. Utang na loob, Carmen. Huwag dito. Baka madami yung mga anak ko. Siguro hindi napuruan, kaya hindi namatay. 4 na mahaba nga daw ang ginamit. Pinadamay pang ang bata at matanda ro sa tindahan eh. Oh, kahit na mo 10 ang ginamit eh. Kung puro daplis eh. Di hindi mamamatay. Ano ba kayo? Imposibleng taplis lang yun. Mga rebelde tumira, kaya sinisiguro din nila yun. Kung siguruhan, di patay na yun. Ang sabihin nyo, may nervyos yung tumira. Kaya kayo, ha? Aalisin nyo ang daga sa katawan nyo. Oh, tulad nitong pangkatimay. Ano nangyari? Nung gabi, hindi ba naunahan kayo? Kaya kinakailangan, ilalagay nyo sa utak nyo na si Teofilo ay isang sundalo. Sanay sa laban yan. Kaya kinakailangan, gamitin nyo ang utak nyo paminsan-minsan. Tarantado! Inom ka ng inom. Wala ka nang ginawa kundi uminom. Tarantado! Baka gusto mong ipalo ko sa itong bote ng alak. Puro alak, puro alak. Ano ang tinatawa mo riyan? Ha? Ikisak pa. Malakas ang kanyang naturalesa. Nilalabanan niya ang kamatayan. Kahit na anong bagay, wala akong makitang palatandaan na siya'y sumusuko. Talaga hong ganun ang asawa ko. Kahit na ano pang maging problema niya sa buhay, nilalabanan niya. Yan ang magliligtas sa kanya. Salamat ho. Oh, Major. Natatandaan niyo ba yung pusang pinagamot sa akin ni Corporal? Oh. Pati ba naman ikaw naniniwala na may siyam na buhay ang pusa? Ewan ko ba? Pero hindi ko ba kataka-taka? Nung una, namatay na siya. Pero nabuhay pa. Mas grabe ang nangyari sa kanya ngayon eh. Pero mabubuhay muli. Anong masasabi niyo, Major? Well, anong malay ko? Ikaw ang doktor. Di ikaw sumagot niyan. Brado, bayaw mo!
Oh, kuya, ate. Tuloy. Teka muna. Bakit ba? Ano ba naman Ano ba kayo? nangyayari? Kasi personal lang inimbestigahan ng kuya mo ang pagkaambos kay Pilo. At ikaw lang alam kung matindi ang galit sa kanya. Ano ako lang? Yung unang rebelde yung mambo sa kanya. Hindi ba kaway din yun? Sinabi ko nga yan sa kuya mo. Kaya lang hindi siya naniniwala. Dahil alam niyang galit ka pa kay Pilo dahil sa pagkakapas lang yan sa 3 tauhan mo. Oo, totoo galit ako kay Pilo. Gusto nga, nakita ko na siyang pinatay ng mga rebelde. Mga rebelde? Ano ba naman? Tama na. O mga taon? Anong kinalaman ng mga tawang ko ron? Walang kinalaman ng mga tawang ko ron. Hindi ko alam yon. Sana nga. Sana nga wala kang kinalaman. Sapagkat kung totoong kasangkot ka, una kong isasaalang-alang ang aking tungkulin bago ang relasyon natin. Brando, mag-iingat ka sa kuya mo. Attention! Gayon! Kabo. Sir, Napupuna ko. Sa loob pala ng opisina ni CEO. Hindi ka na nagkikikibo. Bakit ba? sir, dinaramdam kong sabihin sa inyo na after this operation, magiguli na tayo. Ano? Bala ko na hong magretiro. Sawan-sawa na ako sa pagpatay ng kapwa Pilipino. Hindi ko na kaya sikurahin. Sukan-suka na ako. Tungkulin mo yan para sa ating bayan. Pero sir, makapaglilingkod naman ako sa ating bayan. Kahit hindi ako sundalo. Bueno, kung yan ang gusto mo, wala akong magagawa. Nasa sayo yan. Kaya umasa po kayong lahat na patuloy naming ipaglalaban ang inyong karapatan bilang tao. Isusugal namin ang kahuli-huliang patak ng aming dugo para sa ating kalayaan. Kalayaan ng mga magsasaka, ng mga manggagawa, ng mga maralita na kadalas ay naaapi. Napilit pinakikilos, pinagagalaw, binubuhay sa pamamagitan lamang ng isang plato ng nilamutak na lamang tiyan. Nilamutak na tira-tirahan ng mga naghaharing uri ng elitista at masalapi ng mga sakim sa kapangyarihan. Ay, mga military. Mga kasama, umuwi na muna tayo.
Search the area. Pasensya na ho kayo, Tang. May nabalitaan lang ho kami naliligaw ditong taon labas eh. Wala akong nakikita. Ganun ho ba? Sige ho. Inang, pwede ho bang makiinom? Sandali lang ho. Dinaramdam ko, Bayaw. Pero katulad mo rin, meron din akong tungkulin sa ipinaglalaban kong simulain. Alam ko. Ngunit mari sana maiwasan ito. Kung kami nasa pamahalaan at kayo'y magkakaroon ng pag-uusap. Para saan? Para sa kapayapaan ng ating bayan. Yun din ang hangad namin. Pero kailanman na hindi magkakaroon ng katahimikan, ng kapayapaan habang may naapi. Kailangan dumanak ang dugo. Kinakailangang magbuwis ng buhay. Sa kasamaang palad nga lamang, buhay mo at buhay ng mga kasamahan mo ang naibwis ngayon. Magkaiba tayo ng pananaw, Kapitwing. Pero para sa akin, sa tuwing may mapapatay na tao, mahapdi. Lumalalim ang sugat ng hindi pagkakaunawaan. At lalong lumalayo ang kapayapaan. Palagay ko, Kabitwin, nakabawi na tayo sa pagkamatay ni Ka-Oscar. Hindi pa ka, Marlon. Walang katumbas na bilang ng kaaway ang buhay ng isang kapanalig. Ganun pala ang paniwala mo. Bakit hindi mo pa pinugot ang ulo ni Pilo? Bakit iniwan mo siyang humihinga? Kailangan pa ba yun?
sa dami ng balang tumama sa katawan niya, sa dami ng dugong umagos sa kanya, mabubuhay pa ba siya? Ganon din ang nangyari sa kanya nung una natin tambangan. Pero muli siyang nabuhay. Yan ang ibig kong ipahiwatig sa iyo, Kabituin. Tinambangan natin siya. Tinambangan din siya ng pangkat ni Brando. Nabuhay pa. Maliwanag na may sa pusa nga ang buhay niya. Pero bakit pinabayaan pa ang buong kanyang katawan? Baka naman naalala mong bayaw mo siya sa pinsang si Chayong. Paring yun ang dahilan mo, Kabituin. Wala akong dahilan. At tinitiyak ko sa inyong lahat. Napatay na si Teofilo. Kabituin, sana manatili ang paniniwala namin sa iyo. Hindi mawaglit sa alaala ni Pilo ang pagtatagpo nilang dalawa ni Carmen. Kaya't ang balak na pagre-retiro ay kanyang kinalimutan. Tay, kape nyo. Mukhang may problema ka. Meron ba ako maitutulong? Wala. Nainip na ako. Hinahanap ko ng bundok. Pwede ba, Pilo? Kalimutan mo na yan. Kami na lang ng mga anak mo, isipin mo. Kung maaari, kalimutan mo na ang pagsusundalo. Yan lang huwag mong hiligin sa akin, Chayong. Sa pagiging sundalo ko, diyan lamang ako makapaglilingkod sa ating bayan. Para sa akin, sobra na ang paglilingkod mo sa bayan. Maraming beses ka na rin namatay. Ewan lang kung anong milagro meron ka. At nabuhay ka pa. Alam ko. Maraming beses na akong namatay. At maaari maulit pa yan. Pero hindi bale. Baka wala nang milagrong mangyari. Baka tuluyan ka nang mawala sa amin. Kawawa naman ang mga anak mo. Bakit ba pagkamatay ko iniisip mo? Natatakot kasi ako, Pilo. Kaya alang-alang sa amin ng mga anak mo. Magretiro ka na. Darating din yun. Kapag natupad na ang layunin ko.
Pagkatapos ng maapoy na labanang yon, natupad ni Pilo ang kanyang hangaring mapasuko si Carmen. Si Pilo ay nagbitiw na rin sa pagkasundalo. At ang perang tinanggap niya sa pamahalaan ay binili niya ng pampasaherong jeepney at ang pagpapasada nito ang ginawa niyang hanap buhay. Oh, haya na pala siya eh. Bakit maraming tao? Ano nangyari? Mangyayari pa lang, paring Pilo. Pero maganda. Ano maganda? Napagkaisahan namin ilabang ka sa darating na eleksyon para kapitan ng barangay. Alam mo pare, wala kaming ibang panlaban kay Cecilio, kundi ikaw. Masyado silang mapilit, Pilo eh. Kung sa ganang akin, ayoko nga sana. Itong asawa ko lagi na lamang nervyosa. Alam mo, Chayong, ang kamatayan ng tao ay maaaring mangyari kahit ikaw ay natutulog. Teka, mga kasama. Ako ba'y talagang uubra? Hamare. Pwedeng-pwede ka pare, nasa likod mo kami. Sa magandang record mo, bilang sundalo, alam namin magagampanan mo ang tungkuling yon. Kung gayon eh, di laban tayo. Ha? Eh di bahala ka. Mabuhay sa kapitan! Mabuhay! Mabuhay si kapitan! Mabuhay! Mukha yatang napakalaki ng problema. Brando, paano yan? Si Pilo na, kapitan del barrio. Oh, ano yung kinatatakot mo? Pambaryo lamang siya. Hindi niya pakikilaman ng dilensya natin. Paano yung wedding ni Julio? Dito binobola sa baryong nasasakupan niya. Pag binulabog niya yon, mawawalan tayo ng kita sa baryo. Hindi niya magagawa yun pagkat pipitsugin politiko lamang siya. Wala sa pagkatao ni Pilo ang di makikialam. Hoy, hoy, wag mo intindihin to ha. Ang asikasyon mo yung bodega. At may kargamento tayong darating. Sino si Caprelo? Ako. Pwede ko bang makausap sandali? Nakita mo na kung gaano kagang, ha? Kaya lang kayo mapapaengkwentro kung matutunugan kayo sa daan. Muntik na nga eh. Grupo pa ng mga military at pulis. Pero huwag ka mag-alala. Nakahanda sila, Brando. Kapredo, kalimutan mo na ang military police. Alam mo ito, nakatimbre na sa kanila ito. Maganda tong lugar mo ah. Sino ba mag-aakalang may mainit na epektos dito? Eh paano mahalata, hindi naman magtatagal dito mga epektos na yan. Bukas lang wala na rito yan. Oh, kayo pa nga magiging combo niya papunta sa mga buyer natin. Pagkatapos ng bayaran, 20% kayo sa kita. Alam mo naman, marami tayong nilalagyan mula sa base hanggang sa kalitlitan. O, yung mga tawa ko, lalagyan pa rin yan. Ayos lang yun. Total, 2 beses naman sa isang linggo ang parating eh. Magandang delaysa na yung Capredo. Kesa naman lagi lang kayo sa bundok. Diba? Hoy! Bilisan dyan!
Nasa kote tayo. Mga pulis kasama ni Kapitan Pilo. Sige, bilis! Sa likod! Imposible ang sinasabi mo. Hindi gagawin ng kapatid ko ang pagnanakaw sa base o dili kaya maging smuggler at lalong hindi siya rebelde. Kung hindi siya taong labas, nagbibigay siya ng suporta sa rebelde. Hindi ako naniniwala. Hindi ako maaaring maniwala sa'yo. Alam ko wala kang pagtingin sa akin, kapatid, kaya ka nagsasalita ng ganyan. May napatay na rebelde sa enkwentro, Minda. Kung meron mang napatay, hindi nangangahulugan ang mga kasamahan niya yon. Posibleng pinupare siya sa hihinga ng pera o dili kaya kalakal ang mga rebelding yon nang dumating ang kapitan ng mga barangay at ang mga pulis. Kung yun nandito, bakit siya nagtatago? Ang ibig mo sabihin, kinukundina mo na ang aking kapatid. Hanggat hindi siya lumilitaw, yun ang iisipin ko. Sige, Chayo, dito ako manananghalin. O sige, mag-iingat ka. Dating, tapos ka na ba dyan? Ibaba mo na yung timba mo. At aalis na ako. Tay, sa gasolinahan, nagbabayad ho kayo ng tagalinis eh. Ano naman ho ko? 5 lang. Ang aga naman dilihensiya niyan. Aling mo ba yan? Bibili ka ng tsokolate. Tay, ako rin. O yan. Yung mga bata.
Pilo, nasa Maynila siya. Totoy, sandali lang. Nandiyan ba si Carmen? Ay, wala ho. Huwag ka matakot sa akin, boy. Kaibigan ako niya. Kababa niya. Ay, kaibigan ho ba kayo ni Tita Carmen? Oo. Tuloy ho kayo. Tuloy ho kayo. Sandali lang ho. Tatawagin ko lang ho si Tita Carmen. Upo muna ho kayo. Carmen, pag-aaksaya ka lamang ng bala mo eh. Alam mo, maglalagos lamang sa katawan ko yun eh. Pinatawad na ako ng pamahalaan. Nabubuhay na ako ng tahimik. Bakit mo pa ako sinusundan? Hindi kita sinusundan. Hinanap kita para ako naman lang humingi ng tulong sa'yo. Sila ang mga dating mong tauhan na hanggang ngayon ay mahigpit pang kaaway ng pamahalaan. Walang awa sila kung pumatay. Ayon sa intelligence report, nandito sila sa Kamaynilaan. Sila din ba ang dahilan ng pagkamatay ng iyong mga anak? Hindi lamang lang dahil sa pinatay nila ang aking mga anak, kung kaya ako sila nahanap. Kung di dahil sa maraming tao nilang pinatay. At sa maraming pang mga taong papatayin nila. Sawang-sawa na ako sa labanan, Pilo. Sawang-sawa na ako. Kung ako nasunod, di sana napatay si Capitrin. Kung magsasalita ka, Fredo, parang ikaw lang napatay ng bata. Si ano hindi ba napatay din? Kung tutuusin, Fredo dapat kayong sisihin. Kung napatay niyo si Chopido, sana hindi namatay yung dalawang bata natin. At hindi tayo nagtatago dito. Tuloy kayo. Si Cafredo. Nandiyan po. Cafredo, Capituin. kumusta? Mabuti Oh, naman. kamusta na? Hindi namin inaasahan Ka, darating Joy. kayo eh. Ayos lang. Oh, lumalaking tiyan mo. Bakit nandito itong mga ito? Nagtatago rin, tulad ng mga kaibigan mo. Nagpaplano kung paano alisin ang sagabal sa ating kikilusan. Si Pilo ang tinutukoy niya, Capitrin. Si Pilo? Bakit siya magiging sagabal? Hindi ba matagal na siya nagbitiw sa pagkamilitar? Oo, pero hayop pa rin. Kamakailan nga lang pinabanatong ka ni Fredo Pero nabuhay pa rin. Dito ka na pala tumatanggap ng utos na yon.
Hindi na sa organisasyon. Bakit? Nagkakapera naman sila sa akin. Kahit na yun lang mga anak ni Pilong pinatay nila. Hanggang ngayon, suportado pa sila sa akin sa gastos. At hindi lang yun. Kapag nakayari kami sa lakad namin ngayon, meron silang tig 50,000. Bakit? Sa organisasyon niyo ba, nakakahawa kayo ng ganyang kalaking halaga? Sa nakikita ko, Kafredo, nakalimot ka na sa simulaing ating pinaglalaban. Ikaw ang unang nakalimot ka, Between. Nung una sumuko ka. Hindi ako nakakalimot, Kafredo. Katunayan, hanggang sa mga oras na ito'y nakikipaglaban pa rin ako. Kaya lamang, sa mapayapang paraan, hindi sa paraang pagpatay ng kapwa Pilipino. Maaari pa kayo magbago, Kafredo. Mga kasama, kung kakalas kayo sa pakipag-ugnayan sa mga kriminal na ito. Teka. Kung magsalita ka para kang hindi kriminal. Oo, nakapatay ako ng tao. Mas marami sa napatay ninyo. Pero may magandang dahilan. Dahil pinaglaban ko ang aking prinsipyo. Para sa bayan. Hindi katulad ninyo. Para sa sariling kapakanan lamang. Kahit na. Kriminal ka pa rin. May pagkakataon pa para magbago kayo, Kafredo. Tayo na, Darwin. Fredo. Kinakailangan magkaiwalay-walay muna tayo. May hinala ko. Baka wala ng gobyerno. Si Kabitwin. Baka pagbalik dito niya, may kasama ng militar yan. Sakuti tayo lahat. Oo nga, boss. Delikado tayo. Ang hindi ko maintindihan, Pilo, kung paano nakumbinsi ni Brando na sumama sa kanilang grupo ni Kafredo. Pera ang dahilan. Lalahanin mo. Mas maraming tao ang nasisira ng dahil sa pera. Kaya magmula ngayon, mag-iingat ka. Posibleng sila na rin ang pumatay sa'yo. Tandaan mo yun. Brando, may mga tao. Kaya. Lapitan ninyo. Pero siguraduhin niyo lang. Uy, sige na. Carmen, tayo na. Dali. Akalain mo, noon ako nagtatanim ng bala sa katawan mo. Biglang nagbago ang pangyayari, ah. Natutuwa nga ako eh. Kung naunawaan ko lang agad ang katayuan ng mga sundalo, hindi na sana nangyari yon. Kalimutan mo na yon. Mahirap malimutan, Pilo. Napakasamang alaala. Katulad mo rin. Yung alaala ni Brando, hindi ba napakasama, kaya hindi mo malimutan? Nag-aalala lang ako. Baka sa paghangad mong mapatay si Brando, ikaw ang mauna. Hindi mangyayari yun.
Ang sabi ni Shelly, habang hawak ko ito, 13 ulit akong maaaring masagip at makaligtas sa tiyak ng kamatayan. Alam ko. Nasabi sa akin ni Cassioline ang bisa ng kapangyarihang naisalin sa'yo. Pero teka, pang ilang beses ka na ba nakaligtas sa tiyak na kamatayan tulad ngayon? Pang 12 na ngayon. At meron pa akong 13 para mabuhay. At yan ang isusugal ko kay Brando. Asahan mo, Pilo. Hanggang sa huling sandali ng iyong paghihiganti. Kasama mo ko. Hi, sweetheart. Ano ba? Kanina pa ako tawag ng tawag sa telepono eh. Wala sumasagot. Eh, paano ka makakakontak? Eh, sira ang telepono. Sira. Wala nga dial to. Ewan ko. Eh, meron ng lineman na gumagawa dyan sa taas ng poste. Hoy, kabayan! Matagal pa ba yan? Sandali na lang! Tapusin mo kagad yan! Naintindihan mo? Sandali na lang! Nagmamadali ka mamatay, ha? Sige, mamaya ko na. Bantay-bantayan mo, ha? Hindi ka rito. Bigyan mo kang dalawa. Pahingasin. Oh, eto! O, hawakan mo. Jinggoy, kaya na. Lugan, gusto mo nga, oh. Dali lang.
Dugan? Dugan! 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 Yo! Yo! Ba't tutulog ka yan? Gising ka yan! Come on! Ingay! Labas! Diyan mo na! Huwag mo! Chobilo! Maawa ako sa'kin! Patawarin mo ako! Patawarin mo ako! Pilo, wala akong kinalaman sa kamatayan ng anak mo. Hindi ka lang pala kriminal. Sabi Sinungaling ka pa! Ano walang kinalaman? Aminin mo! Chobilo, huwag mo akong patayin. Gusto mo, marami akong pera sa kwarto. Ibibigay ko sa'yo lahat. Sweetheart, kunin mo ang task case. Gusto mo, ikaw nilang mamunod sa organisasyon. Ako nilang gamihin mo. Kaya kamay mo. Ha? Nga! Chobilo. Ilawag. Gago na ako sa kabila pa ng gago. Bubuhayin pa kita. Masasayang lang ang luha mo. Baka magkasakit ka lang. Kasalanan mo kung bakit siya napatay. Kung di mo siya pinawanted, hindi sana nagulo ang buhay niya. Siyang gumawa nun, hindi ako. Pero Mari, nagawa mo ng paraan. Kung sinalang-alang mo ako bilang asawa mo, di ba? Nasabi ko na sa'yo. Kahit ikaw ang nakataya, paiiralin ko pa rin ang batas. Batas? Kung magsalita ka, akala mo kay mga pulis hindi lumalabag sa batas. Hoy! Masahol pa kayo sa mga kriminal kung gumawa ng krimen. At ano ginagawa niyo pagkatapos? Pinagtatakpan niyo, di ba? Kailanman, walang pulis na pinahihintulutang lumabag sa batas. At kung mayroong mang naliligaw na randas, sila inaalis agad sa serbisyo. Patawarin mo ako. Nag-iisa ko kasing kapatid si Brando, kaya ako nag-aaganito. Bakit hindi ka muna magkape? Huwag na lang. Gusto ko makalabas ng maaga. Teka, mukhang matamlay ka. Kung masama ang katawan mo, di pa maneho mo na lang ang jeep kay paring Amado. Happy birthday. Bukas pa yun ah. Eh, mabuti na yung advance.
Baka kung bukas makalimot pa ako sa iyo eh. Siya nga pala, bukas hindi ko ilalabas ang jeep ko. Ipapasyal ko kayo mag-ina, maghapon. At ibibili kita ng regalo na hindi mo makakalimutan. O sige, lakad na ako. O sige. Siya nga pala, tuwalya mo. Mag-ingat ka ha. Dali, para. Sayang, hindi nagkaroon ng isa pang pagkakataon si Salim. Kung nagkaroon lamang, sana'y nalantad ang katauhan ng pumatay kay Pilo. Sayang.